Sa unang tingin agad na humaling sa nagniningning mong mga mata. Ika'y isang bituin na nagmula sa langit. Namumukadkad ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. Para luman ika'y aking nagdadalhin sa di mo inasahang paraiso. Palagi kita nawitan ng kundi man sasama. Di ka pababayaan, sasayaw kita hanggang sa walang fast forward thinking. Would you rewind and let us in? I'll be ready where the pieces fall tonight, if they fall again. Look around here, slow down. We miss a page if we run about. I'll be ready where the pieces fall tonight, they fall again. It's an honor to wait here, thrown out in the wreckage. Didn't want this in my cycling and paces. You gathered all the wreckage and you made this safe. And something about you stands out. There's something about you. Pull me closer now, where you hold it all together, seamless and bound. Running to arms we found.
There's no denying that our time has come, shown to unfold stories untold. There's no denying when our time has come. See you in a promised land, need to close. Tossed in like a castaway, what we wanted, not what we thought we wanted. Tossed in, you couldn't see it coming, what we needed, not what we thought we needed. Don't give up, don't give in. Watching, waiting patiently from where riches flow. My heart is sure to follow. Over here, you can see much clearer. What you wanted was always only what we needed. Won't give up, won't give in. Take everything we have and let the new begin. Won't give up, won't give in. Take everything we have and let the new begin. Take everything we have and let the new begin.
Well, you looked me in the eyes and you said it. Okay, salamat po. Okay, pwede na po tayong makaupo lahat, maliban kay Gilbert at Madette. Ikaw, Gilbert, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Okay. Ikaw naman, Madette, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Amen. Kung gayon, hilingin natin ang basbas ng may kapal sa gawaing ito, tayo pong lahat ay yumuko at hilingin natin ang bendisyon ng Panginoon sa gawaing ito. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at banal na Diyos na ang iyong pakikipisan ang siyang kaligayahan ng bawat kalagayan, na ang inyong biyaya ay nagpapatamis sa bawat pakikiugnay. Aming isinasamo sa iyo ang pakikipisan mo at biyaya mo ay dumito sa mga alipin mong ito upang maging tunay ang kanilang pagsasama sa marangal na kalagayan ng matrimonyo sa tipan ng kanilang Diyos. Yamang pinapagsama mo sila sa pamamagitan ng iyong pagkalinga. Pakabanalin mo po sila ng bawat balangkas ng puso na karapat-dapat sa kanilang bagong kalagayan at pagyamanin mo po sila ng lahat ng biyaya upang matamasa nila ang mga kaaliwan, mabata nila ang mga pananagutan, matiis nila ang mga pagsubok at kanilang gampanang magkasama ang mga katungkulan sa buhay bilang mga Kristiyano. Sa ilalim ng iyong makalangit na pamamatnubay at pangsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Makakaupo muna kayong dalawa at nais kong bumasa ng salita ng Diyos at ating pakinggan ang aklat ng John chapter 2 verse 1 to 11 at ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po dito sa John chapter 2 verse 1 to 11 ay ganito po. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanyang anak, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa po tapos. Ito ang tamang panahon. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 15 ng litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntunin ng pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinunungan nila ang banga. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at tikma at dalhan nila ang namamahala ng handaan. Dinala nga nila ang mamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikakasal at sinabi,
ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli, ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus, sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano po? Isa po sa napakagandang okasyon ay ang ganito pong tinatawag nating kasalan. Subalit, isa pong napakabigat naman na pangyayari kapag ang isa pong kasalan ay nagkaroon ng aberyang tinatawag. Ano po, katulad po nitong binasa natin ay meron pong kasalan. Ito po yung unang-unang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, yung time na yon ay naubusan sila ng alak. Ano po? At for our information, sa iba po, ang alak po na tinutukoy dito ay hindi po alak para maglasingan sila. Sapagkat nung panahon nila, ang alak na ito ay isa po ito sa mga purong katas ng ubas. At ito po ay ginagamit nila pampaganang kumain. Ano po? Kaya mali po yung interpretasyon ng iba na si Jesus nga gumawa ng alak. Kaya nila ginagawa yun. Mali po yun. Hindi po yun ang layunin ng ating Panginoon. At makikita po natin kung paanong naging kakaiba ang kasalang ito sa karaniwang kasalan. Diba? At maaaring itong tanong na ito ay maaari ding tanong sa inyong dalawa, Gilbert at Madet. Paano magiging kakaiba ang kasalang ito sa karaniwang kasalan? Sa mga talatang binasa po natin ay makikita po natin kung paano sa kanilang handaan ay nagkaroon po ng kakulangan. At yun po ay isang malaking kakahiyan sa mga host. Di po ba? Yung mabitin sa isang ulam o kaya ay sa dessert, ganon. Siguradong nakakahiya po yon. At ang kagandahan po ay mabuti na lang na imbitahan nila sa kanilang kasalan ang ating Panginoong Yesus. At sa pamamagitan ng panahon na iyon na naimbitahan ng Panginoong Yesus, nagkaroon ng pagkakataon ang ating Panginoong Yesus para gumawa ng himala sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga po, napakaganda sa bawat kasalan ay inuuna nating anyayahan ang Panginoon. Sapagkat naniniwala tayo na kapag ang Diyos ang siyang nasa kalagitnaan ng sino mang nagkakaisa, nandoon ang patnubay ng Panginoon Diyos. Kaya nga, sa inyong dalawa ay makikita natin kung paano yung ginawa ng Panginoon na himala sa kanila kalagitnaan sa kasalang iyon ay pwede ring mangyari sa inyo. Kailangan lang na huwag niyong kalilimutan ang pangyayaring ito, sapagkat ito ay isang banal na gawain, sumpaan, covenant sa harapan ng Diyos. At kailangan maging bahagi ng buhay niyo ang ganitong pagkakataon. Sapagkat maraming mga kasalan na din tayo nabalitaan, nangyari na, pero pagkatapos ng ganitong sitwasyon, nakakaligtaan nila yung kanilang mga sinumpaan sa harapan ng Panginoon Diyos. At sila ay na-focus na lang sa buhay, sa mga ginagawa nila, nakalimutan nila na meron silang sinumpaan sa harapan ng Panginoon. Napakahalaga po nun, katulad sa inyong dalawa, Gilbert at Madet. Harinawa ay maging testimony ang inyong kasalang ito sa iba ng mga bahagi ng kasalang ito na dadating ang panahon pa rin, makikita nila na kayong dalawa pa rin ay patuloy na nagmamahalan at nagtitinginan sa dalawa. Yun ay dahil unang-una, kasama natin ang Panginoon sa kasalang ito. At siya ang nasa ating kalagitnaan. Okay? So, pwede ba kayong tumayong dalawa? Gilbert and Madet? At pwede ba kayong maghaharapan pareho? Yan. At pwede kayong magawakan ng kamay naman. Okay lang naman yan. Yan. At sabihin mo
ng buong puso ang mga katagang ito sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Tinatanggap kita, Madet, Tinatanggap kita, Madet, upang maging aking asawa. upang maging aking asawa. Makasama at mahawakan Makasama at mahawakan mula sa araw na ito mula sa araw na to at magpakailanman. at magpakailanman. Sa hirap at sa ginhawa, Sa hirap at ginawa, sa kahirapan, sa kahirapan, sa kaganahan, at sa saganahan, sa sakit sa sakit, at sa kalusugan, kalusugan, upang mahalin at ingatan ka upang marin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalay ng kamatayan. hanggang sa tayo pag-iwalay ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, Alinsunod sa batal ang kautusan ng Diyos, kautusan ng Diyos. ito ang taos-puso kong pangako. Ito ang itaos puso kong pangako. Okay? Ikaw naman, then, sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kita, Gilbert, Tinatanggap kita, Gilbert, upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan upang makasama at mahawakan mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman. Sa hirap at sa ginhawa, Sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at sa kasaganahan, sa kahirapan at kasaganahan, kasayahan, kasaganahan, sa sakit at sa kalusugan, at sa kalusugan, upang mahalin upang mahalin at ingatan at ingatan ka, hanggang sa tayo'y paghiwalay ng kamatayan. hanggang sa tayo ay paghawalayin ng kamatayan. Ito ang aking pusong pangako Ito ay aking taos-pusong pangako sa iyo. sa iyo. Okay? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanilang okay. Nagsisimula pa lang tayo. Huwag muna kayo magkikis, ha? Ng singsing. Ang singsing na ito ay panlabas na pisikal na simbolo ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, sumisimbolo ng kadalasayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog, nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo sa pamamagitan ninyo. Gilbert, hawakan mo ang singsing na ito at hawakan mo ang kaliwang kamay ni Madet at bago mo isuot ay sabihin mo ang mga katagang ito. Madet, pwede mo ba siyang titigan habang sinasabi mo ito? Ibinibigay ko sa iyo Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo bilang ng Panginoong sa Yesus. pangalan ng Panginoong Isus. So, Madet, yeah. Ikaw naman, Madet, at hawakan mo ang kaliwang kamay ni Gilbert at sabihin mo ang mga katagang ito. Gilbert, Gilbert, ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aking Dalisay na pag-ibig sa iyo. dalisay pag-ibig sa iyo. Pakakasal ako sa iyo Napakakasal ako sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay. Okay? Pwede ba kayong lumuhod pareho? At tawagin natin yung ating bail bearer, ang may hawak po ng belo sa kanila. Ang belo ay sumasagisag ng autoridad. Ito'y pinapatong sa ulunan ng babae bilang pagpapakilala na ang lalaki ang may autoridad sa babae. Sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 22 to 24, dito ay mariing iniuutos ng Diyos na ang babae ay dapat sumunod at magpasakop sa autoridad na ito. Ang sabi ng salita ng Diyos,
sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. So nakita niyo kung paano ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya kung ito ay babaguhin ni naman, sigurado ay maraming problema ang darating. Kaya ang dapat ay gawin at sundin at magpasakop sa disenyo ng Diyos. Ganyan din naman ang belo ay sa balikat ng lalaki ipinapatong. Ito'y sumasagisag na ang lalaki ang mag-iingat, magtataguyod at pakamamahalin niya ang kanyang asawa. Sa talatang binasa natin, sa talatang 25 ng Efeso, ang sabi dito ay, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Kaya nga ito ay covenant sa harapan ng Diyos para sa inyong dalawa. Okay? So, yung ating pong cord bearer, yung tali, yan. Ang kordon po, kordon o tali, yan. Ito po ay sumasagisag ng pagiging isa ng dalawa. Ang sabi po ng Biblia, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kayo ngayon ay pinag-iisa ng Diyos bilang mag-asawa. Kaya't huwag ninyong hahayang masira, maistorbo, mawasak ang pag-iisang ito ng Diyos. Kayong dalawa ang magpuproteksyon, mag-iingat dito at ipagtatanggol ang isa't isa. At sa namang hindi pagkakaunawaan, lagi kayong magpapatawaran. Huwag niyong kalilimutan yun. Ano? Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid. At tulad ng kordon ng isang na hindi mapapatid, ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanman bilang mag-asawa. Pagpalain kayo ng Diyos. No? At meron din tayong Biblia. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ano po? At ito po ay alam nating lahat. Napakahalaga po ng Biblia, lalo na sa inyong dalawa. Maraming mga nabigyan ng Biblia sa kanilang mga kasal at yung iba ay talagang iningatan nila. Kaya nga magpahanggang ngayon, maaari makita pa natin yung iba ay nasa estante pa at hindi nagagalaw. Hindi po yun ang programa nito. Kung hindi yung salita ng Diyos ay dapat maging gabay ng inyong buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magtuturo sa inyo sa isang napakagandang kinabukasan ng inyong pagsasama. Harinawa, ito ay maging gabay ninyong dalawa sa inyong buhay. Basahin niyo ito upang maunawaan ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos at kung ano yung kanyang napakagandang layunin para sa inyong inaharap bilang mag-asawa. Pagpalain kayo ng Panginoon, tanggapin niyo pareho ang Bibliang ito, Gilbert at Madette. Yan. Okay? So, meron din tayong coin or aras. No? Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay binibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap niyang bubuhayin ang babae. Tanggapin niyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Gilbert, tanggapin mo ito at ibigay mo kay Madette. Yan. Ibig sabihin niyan, mula sa araw na ito, ikaw ay magsusurrender na pati ATM. Oo, kasi siya ang siya ang tahanan, siya ang ilaw ng tahanan, At siya ang lahat. Okay? So napakahalaga po noon. And meron tayong marriage contract. Ito yung inyong papel, siyang katibayan sa ating gobyerno.
upang ang maging legal ang inyong pagsasama at ito ay inyong pipirmahan pareho at pagkatapos ay ang ating mga sponsor. Okay? Si Mr. Shito Bruce. Shito Bruce. God before us, God beside. Tita Alexis, pwede mo God within us above. Tita Alexis. God in heaven, in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God everywhere. God in gladness, God in strife, Father, we Rizal Mercado. to you our Rizal Mercado. lives, for we know you are faithful through the storm. And Nelia Mercado. Nelia Mercado. You've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God wherever and when. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our lives. Sir Manuel. Sir Manuel. Ano po sa Suarez? You've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts.
Suarez. Imelda Suarez po. Nila Gilbert at Madet sa kanilang pag-aasawa, sila po ay aalis sa inyo sa kanilang mga magulang. Pero hindi po ito nangangahulugan na inaabandon na nila kayo. Hindi po. Silang mag-asawa ay mananatiling kaagapay po ninyo. Yan. At handang tumulong sa inyo sa panahong kailangan nyo ang tulong at kalinga nila. At ang pamumuhay sa pag-asawa ay pamumuhay ng pagsasarili. Ang mag-asawang ito ay magsisimula ng sariling tahanan. Patuloy pa rin silang pupunta sa inyo upang hilingin ang inyong mga yung mga pangako. Subalit mula sa araw na ito, sila magkakaroon ng sariling desisyon sa kanilang buhay para sa kanilang future na mga anak. Alam naman po natin to mga magulang mga magulang, ipaubaya po ninyo kay Gilbert at Madet ang buong kalayaan na kailangan nila ngayon upang ang kanilang maging pagsasama ay maging epektibo. In marriage, the man shall live to his wife. Simula ngayon, pangalawa na lamang sa Diyos ang pagtitiwala ng lalaki ay buong puso niyang ipagkakaloob sa babae. At ang babae ay kanya ring ipagkakaloob ng buong puso sa lalaki. Mga magulang, upang maging matagumpay ang mag-asawang ito sa kanilang pagsasama, dapat po ninyong ipaubaya sa kanila na mailipat ang kanilang pagtitiwala mula sa inyo patungo sa kanila bilang husband and wife. The man and his wife shall become one flesh. Sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon, simula sa oras na ito, ngayon ang mag-asawa ay mangangailangan ng lahat ng privacy meron sila. Or they will be a most intimate relationship, the privacy that they now need for their marriage to be happy one. Ang mag-asawang ito ay patuloy pa rin mangangailangan ng inyong advice, encouragement, example, and prayer for their marriage to be happy one. Sa isang banda, kailangan po ninyong ipaubaya sa kanila ang kanilang pagsasarili. Tulungan ninyo sila sa kanilang pagtitiwala sa isa't isa at irespeto ang kanilang privacy. Maraming salamat po. And the same word that is addressed to parents is also addressed to you, mga ninong and ninang. Ano po, yung ating pong special sponsor. Simula po sa hapong ito, kataon pong ito, atin pong igawad ang pagpapala sa kanila. Pwede po natin ang kanila pong mga magulang. Pwede po kayo dito sa kanilang likuran, ang mga magulang po ni Gilbert at ni Madel. At pwede nyo pong hawakan ang inyong mga anak bilang gawad ng inyong pagpapala sa inyong mga anak. At tayo po ay manalangin. Ano man po ang nasa isipan natin para sa dalawang ito, pwede po natin ito sabihin ng pabulong sapagkat ang Diyos naririnig niya even ang tinig ng ating mga puso para sa kanila. Tayo po ay manalangin para sa dalawang ito. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito. Ang dalawa naming kapatid na minamahal mo ng lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Nihiling namin sa iyo na pagpalain mo sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon. Ikaw na, Gilbert. Madet, ito na yung inaantay nating dalawa. Dito na tayo. Ito na yung pangarap natin. Gusto malaman na salamat. Salamat sa lahat. Sa tiwala, pagmamahal. Respeto mo rin sa akin.
Tinanggap mo ako kung sino man ako at tatanggapin rin kita magmakailanman. Yun lang. Gusto daw po niyang basahin. Babasahin ko po yung senyas niya. Gusto po niyang i-Filipino ko yung senyas. Yung magiging asawa, you are my best friend. Simula ngayon, araw na to, we have been through much. Marami na tayong napagdaanan as a couple, and I'm very, very grateful to the Lord God because we are finally here. I promise to respect you and to obey you. And I promise to God, and I'm happy to God that He gave you to me. And I'm happy that you came to my life ever since. Through peace. And I promise to take care of you. And I will always love you. And I will listen to you. Thank you for understanding me. And even though we have struggles in life, I hope that we will have a happy ending. Through hardships, through hard times. Thank you for coming to our life, to our family. And also you are my life, you are my home. Yes, sometimes we clash together. We are not perfect as a couple. We experience bad times together. But I would rather spend bad times with you than good times with others. Always remember that I will still be here for you. Please know, I know that it's not easy being with me. I hope you'll be strong with me. We hope that we'll always be together as your wife, and God as our witness, and everyone here. I promise you that I will become a better person for you. I will honor you, and I will always choose you, and I will love you every day. I will always listen to you, encourage you, and I promise that I will be good and continue to be sweet with you. There will be times that we will hurt each other, but please be patient with me. As my wife, as your wife, I promise that I will not fail you. Whatever tests or trials that we will face in our lives, I hope that you will not be suspicious or will continue to trust me. And I hope that we've learned a lot from our mistakes, from
from all the trials that we've had. We hope that we grow together day by day, hold each other's arms together with God. And let's promise that He will be in the center of our lives every day. Life will not be easy, but with God's help and protection, I promise that I will remember His words that we heard today. And I will do better every day. I thank God for you, for choosing me. I'm very proud of you as my husband. I love you so much. Mahal. Amen. Okay, so nakita mo, Gilbert, kung paano sa kabila ng kalagayan ni Madette ay gusto niyang ipahayag sa iyo yung laman ng kanyang puso. At yun ay isang kahanga-hanga para sa aming lahat. Alam ko na namamangha din ng mga tao dito dahil sa talagang makikita mo yung pagmamahal sa iyo ni Madette. At higit mo itong tumbasan pa sapagkat napakaganda ng inyong magiging pagsasama. Okay, so dumako tayo sa ating pagsisindi ng kandila. Pwede bang kuhain nyo ang kandila, tigisa kayo, at sindihan nyo ng sabay ang isang kandila. Na binigyan ka ng Diyos ng kaloob na makakasama mo, gaya ni Madette, kung saan si Madette ang siyang magbibigay ng ilaw sa iyong buhay. Pakisindihan mo, Madette, ang kanyang kandila. Yan. At sa pagkakataong ngayon, kung tatandaan, nandyan si Madette para alalayan ka, para gabayan ka at samahan ka sapagkat kayo ay iisa. Ganun din sa iyo, Madette, pakipatay mo yung kandila mo. At kung sakaling yung time, Madette, magpapagod ka at parang wala kang makikita at nahihirapan ka sa buhay, huwag mo pa rin kalilimutan. Binigyan ka ng Diyos ng kasama sa buhay. Nandyan si Gilbert, pakisindihan mo na siyang nakahandang gagabay sa iyo at sasamahan ka sa lahat ng sitwasyon. Huwag niyong kalilimutan yan. Pagpalaing kayong dalawa ng Panginoon at patuloy kayong ingatan at gabayan. Pakibalik niyo. Sige, palakpakan natin silang dalawa. Yan. Bago natin dumako tayo sa panghuli ay gusto natin naman pakinggan din silang dalawa. Alam ko meron kayong gustong ipagpasalamat, Gilbert, sa magulang. Salamat. So, sa lahat, mula pagkabata hanggang dito. Thank you very much, Ma, Pa. Salamat. Sa pagsuporta niyo sa amin, sa akin, lalo na sa buong buhay ko. Kayo nagpaaruga sa akin. Sa buhay na binigay ninyo sa amin ngayon na mag-asawa, sa suporta niyo. Ngayong may asawa na ako, I'm still be supporting you. Kasama ko pa rin kayo. I still love you very much. Amen. Yeah. Sa akin, ng Luzon Convention of Southern Baptist Incorporation at Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Gilbert at Madette ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni naman. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Mr. and Mrs. Gilbert at Madette Eve Prado. Congratulations. Mamadali ka naman eh. Congratulations sa inyong dalawa. You may now kiss your bride. Yan. Okay. Pwede ba natin tawagin sandali na laid down on the bank si Miss Punador and Karen Prado?
and Mr. Rizal Mercado. Ladies and gentlemen, a warm applause to our team, Nino! Sundan mo lang ako. Jumbo, hotdog, kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo. Clap your hands! Oh, you're looking good! I want to sing my song. It won't take long. We're going to do the twist and go like this! Come on, let's twist again! Yeah! Let's twist again! Let's fucking last year! Alright, nakikita ba si Jollibee? Ang galing ko yun ni Jollibee. Once again, ladies and gentlemen, a warm applause. Diba? Energy ko na energy. Once again, ladies and gentlemen, a warm applause to our team, Turn the music up, come on people, let's get now. Let's get now. Turn the music up and get out. Let's get now. Let's get now. Ain't nobody gonna tell you what you gotta do. There you have it, ladies and gentlemen. Once again, a warm applause to our teams, Mark Christian Ocampo, Darwin Balisteros, and Mr. Mark Pulido. Oh, diba? Nagwawapuhan at makipisig na tuloy. Gabay namin! Jumbo, hotdog, kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Jumbo, hotdog, kaya mo ba ito? Hindi kami bato. There you have it, ladies and gentlemen. Once again, a warm applause to please and shut up and pakilabay po ang ating mga table napkins. Once again, ladies and gentlemen, a warm applause to Mr. and Mrs. Prado. One more try, but you may want to go table napkin, everyone. Marbella Campo together with their daughter, There were times when I just wanted to I just wish you were
This time, ladies and gentlemen, find your purses and wallets because we are going to witness, of course, the money dance, or we call it as a prosperity dance. To all the delegates, friends, and family members, if you want to give your financial love to a newlywed couple, any amount will do, and of course, it's a blessing for the newlyweds. To all the delegates and friends, once again, if you want to give your financial love to the newlywed couple, pwede na po tayo magsabit sa kanila. And if you want to just give it to them, it's okay. And of course, thank you so much for all the blessings that you are going to give to them.
Once again, to all the family members and friends and relatives, if you want to give your financial love to our new red couple, and it's a blessing for Gilbert and she said to me, someday I'll say we're to carry down just the secrets, to carry down every we are still kids, we're still I see the future. When you get sweeter, listening to your song, so beautiful, I don't need And of course, the wedding cake symbolizes a good fortune and fertility. Dahil matamis na matamis ang cake, mamaya, syempre, gagawin din nila yan, okay? Sir Gilbert and Ma'am Badet. Badet, sorry. Sabi nila, parang araw darating ang iyong tanging hindi. Ready? Okay, ang dumating ang aking manalangin na hindi na maikuling ang pag
natin to please go here. Ang unang magpapasubo. Okay, di ba? Kaloka. Okay, are you guys ready, Mama Dad? Ready to go? In 3, 2, 1, go! Never let you go again. Ayun! Yan, parapakan po natin si Mama Dad. And this time, it's your turn, Sir Gilbert. Make sure kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal para kay Mama Dad. Yan, no? Ganun din ang isusubo mong cake para sa kanya, okay? Sir Gilbert, ready? In 3, 2, 1, and go! How sweet it is. Ayun! There you have it, ladies and gentlemen. Once again, a warm applause to the Gilbert couple as they do their cake cutting ceremony. At this time, let's move on to the wine toasting ceremony. May we ask the best man to please join us here in front. We have Sir GM Paolo Ocampo. Sir Paolo, okay, dahil dyan, ikaw ang ating best man. Ayan, please give us, give your message to the newlywed couple, Sir Gilbert and Mama Dad. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, it's my pleasure to welcome everyone to our beautiful venue tonight. So, here my wishes for you both is your marriage always brings glory to God, joy to one another, and blessing to your family, our family. For many generations to come, may your all love continue to grow each and every year. So now, every one of you, sabay natin itaas ang ating wine para sa ating bagong kasal. Okay, all of us, please. Ito ay isa nagsisimpulong nagtitiwala, respeto, pag-ibig, pag-unawa. Naway, manatiling ito sa loob sa inyong tahanan. Congratulations, Mr. Mrs. Prado. Thank you. Cheers! Okay, cheers everyone. Once again, congratulations, Gilbert and Madette. Cheers! Yeah, shot po mo. Bottoms up. There you have it, ladies and gentlemen. Once again, a round of applause to Sir Gilbert and Mama Dad. Can we have another 10-second kiss? Yeah, another 10-second kiss, please. Okay, ready? In 3, 2, 1, 10, 9. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo bilang lahat ng mga dumating dito. Gilbert, sabi mo noon, hindi ka magpapahuli ng buhay. Ba't ngayon? Ha? Okay, sige. Anyway, gaya ng sabihin ko sa'yo, si Madette, mahalin mo siya. Huwag mo siyang mawain, huwag mo sasaktan, lagong sasaktan, ha? Dahil si Madette, hindi mo sinasaway para saktan lang yan. Mahalin mo siya. Kaya ang pagmamahal mo sa nanay mo. Ha? Sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay matutupad. Wish ko lang sa'yo yan. Okay? God bless you. Bye. Thank you so much, Sir Alberto. Next we have Sir Manuel. Madette and
Gilbert. Saksi naman ako na talagang mahal nyo ang isa't isa, kaya wala akong masasabi sa inyo. Ang may papayo ko lang talaga sa inyo, magmahal kayo maigi. At ang pag-asawa ay maraming pagsubok na harapin nyo. Kaya hanggat maaari, kung meron man kayo hindi mapagkasunduan, huwag niyong palipasin ang gabi na hindi kayo mag-uusap. Kasi pag tinuloy niyo na sinalipas yung gabi na hindi kayo mag-uusap, baka hindi kayo magkaanak. Kasi may saksi ako dyan kapatid ko. Pag nag-aaway, nadadagdagan ng anak. Kaya huwag kayong mag-aaway. Kaya ko sa inyo na huwag niyong palipasin ang magdamag na hindi kayo nag-uusap. At sasamantayin ko na itong pagkakataon nito para pasalamatan ng mga ninong at ninang na nag-sponsor kina Gilbert at Madet. At lalong-lalo na sa mga bisitang dumalo na galing pa sa malalayong lugar, maraming salamat sa pagsama nyo sa pag-celebrate namin ng kasal ni Madet at Gilbert. Thank you sa inyong lahat. Thank you so much once again, Sir Matthew. Hard life is still you made it. Congratulations. And to Madet, best wishes, and may all the days ahead bring all the best for the two of you. Congratulations, and kumayo kayong magpakarami. Yeah, thank you so much, Sir Lofrado. Take note, magpakarami daw po. Okay? So once again, maraming salamat po. And this time, we call again Miss Madeline Vicente. Ayan, practice lang, practice. Ayan, Sir Gilbert. Some words and Chef, using your mouth. Gumili ka muna. Ay! Panalo! Using your mouth, please. Ayun! Para sa amin pong kapatid na si Gilbert at si Madet. Salamat po sa biyaya na inyong pinagkaloob at pagsasalu-saluhan ng bawat isa. Maging kalakasan po ito sa aming mga pisikal na katawan at patuloy na kayong magbalik sa lahat po ng pinagmulan nito, Panginoon, at kayong patuloy na magpala sa mga kamay na naganda nito. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo kalwalatian sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you so much once again, Pastor Dolores. Call me crazy,
makes sense. Oh, I'm too tired to think about it. Does it make you worry now? 'Cause I've been talking in my sleep again, around all the dreams we had. We're seeing shadows on the water. Oh, yeah, so honest. We're seeing shadows on the water. But we made our promise to let the rest of our lives decide. Good evening. Good evening po sa inyo lahat. Sa mga dumalo pagmula ko sa malalayong lugar, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga magulang po namin, thank you po. Sa mga ninong-ninang sa suporta po sa amin, thank you rin po. At unang-una sa huli, sa Panginoon, Lord God, thank you. Dinala mo kami dito. Yun lang po. Thank you so much, Sir Gilbert. Next. Pero magdadagdag din po ako. So thank you very much po lahat ng mga pumunta dito, kahit nanggaling kayo sa malayong lugar. Thank you for my parents, for supporting us, for our parents. Sa magulang din ni Gilbert, thank you for helping us with the wedding. And thank you sa aming wedding coordinator. Thank you po sa inyo sa magandang decoration and everything for this event, for this occasion, for the place. Thank you for the caterer, sa mga nag-serve. Thank you po for our wedding. Ano pa ba? Thank you for the food. Napakasarap po. More power. Sana panatilihin nyo yung ganitong servisyo. Tsaka nag-enjoy kayo, di ba? Lahat. Maganda yung event. Thank you po. And also to the sister of Gilbert. Salamat. Salamat sa inyo. For the activities, for everything, sa pag-arrange ng aming wedding. Thank you. Sino pa ba? Dapat natin pa salamatan. May dadagdag ka pa ba? Thank you rin po for our interpreters for this wedding. And also to our pastor, to the one who officiated our wedding today. Thank you so much po. Also, I would like to thank for the music, ang gandang music. Oh, thank you, I appreciate. And our host, of course. Sino pa ba? Yun. Thank you sa inyo po. Thank you so much. There you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much once again.